Happy Sabbath po sa lahat. Maraming salamat po, Sister Des, sa iyong napaka ah, gandang awit na inihandog para sa bawat isa. And so, nais ko muna pong ipagpaumanin yung na-prepare ko pong kasi maikli lang. Kasi po kagabi lang po ako nasabihan na ako po mag-speaker dahil sa hindi naasahang pangyayari. At yan. So ngayon, Happy Sabbath po muli mga kapatid. Ay, naantok pa po yata. Happy Sabbath po mga kapatid. Amen. And so, sorry ako, nakabahan ako. Ayan. So, isang Sabat lang po kami nawala, pero nami-miss na po namin kayo agad. Kasi last weekend, nasa camping po kami. At purihin po natin ang Panginoon dahil sa tagumpay na nakamit nitong camping na ito. Meron po kaming attendees na more than 250 buong area ng Quezon City. At sa atin po, meron po tayong delegates na at least around 20 kami. At ito pong camping na ito may tema ng mananatili sa mundo ng kahit na. Diba po ang ganda? Mananatili saan? So mananatili siyempre kay Kristo. Sa mundo ng kahit na puno ng sakit, puno ng pighati, nandyan yung mga breakups. So yung Katniel po nag-break na. Tapos mundo ng punong-puno ng kasamaan. Ano po? Ayan. So, nais ko pong i-recognize yung mga delegates po natin sa camping. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan, sila Nicole, ayan sila Rochelle, ayan si Justin, si RJ. Ayan. Pwede po ba natin sila palakpakan? Ayan. Sila po yung mga pag-asa ng bayan, di ba? Hindi lang bayan, pag-asa rin ng ating simbahan. Kasi sa kanilang manggagaling yung mga future leaders natin. Ayan, sila din yung mga nanatili kahit magastos na. Pero sulit, di ba? Sulit. Kasi hindi matutumbasan ng halaga ng nilabas natin yung experience, yung friendship, yung fellowship na nabuo natin dun sa camping. At di rin matutumbasan lalo't higit yung mga natutunan natin from the whole process nitong camping, from the preparation hanggang sa dulo. Dami nating natutunan. At ayan, kaya naman mga parents, mommies and daddies, encourage natin yung mga anak natin na dumalo sa mga ganitong event kasi ito yung prepare para i-equip yung mga kabataan natin para sila mas hasain pa yung knowledge at skills nila na magagamit nila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan. So ang akin pong mensahe ngayong umaga ay may pinamagatang pananampalataya sa gitna ng kasamaan. So medyo medyo hawig dun sa tema ng camping na mananatili sa mundo ng kahit na. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na pinamakapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Kami po ay muli makakabasa, makakapag-aral ng inyong pong banal na salita. Panginoon, igawad sa amin ng banal na spirito. Gabayan kami. At siya pong magministro sa aming mga puso. At Panginoon, dalangin po namin na kami po ay patuloy niyong pagpalain, lalo't higit sa spiritual na aspeto ng aming buhay. Sa matamis na pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. And maraming kwento po sa Bible, o di kaya yung mga maraming Bible characters tayong mababasa sa Bible, syempre,
na pinakita yung ano nila na sila'y nanatili, no, nanatiling nananampalataya sa Panginoon kahit na ang daming kasamaan na nangyayari sa buhay nila. Ang daming kasamaan na nangyayari sa mga mahal nila sa buhay, sa paligid nila. At isa po dito yung pinaka-favorite ko po, si Job. Siya po ay sinubok at pinaranas ng kaaway, lahat ng maisip ng kaaway na pwedeng iparanas na kasamaan sa kanya. Siya ay tinanggalan ng yaman, tinanggalan ng hanap buhay, tinanggalan ng pamilya, at siya pa po ay nagkasakit. Ngunit, he remains faithful sa ating Panginoon. Siya ay nanatiling nananampalataya sa Panginoon. Siya ay nananatiling sumasamba sa Kanya. Kahit na hinayaan ng Panginoon, naranasin niya yung mga dinanas niya, di ba, na hirap. At alam ko po kung ano iniisip niyo ngayon. Madali siyang sabihin, ano po. Pero ang hirap gawin, na pag nandyan na yung kahirapan, nandyan na yung mga kasamaan na nangyayari sa buhay natin, ang hirap pong manatiling manampalataya, ano po. Talagang dadaan sa ating isip yung yung duda sa Panginoon na baka pinabayaan na tayo. Ngunit hindi po, di ba? Kasi nga kailangan talaga manatili tayong nananampalataya sa Panginoon. Kaya naman po ngayon alamin natin kung paano ba tayo mananatiling mananampalataya sa Panginoon. Kaya po nandyan ang Bible at ang Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin para ipagkaloob yung mga kasagutan sa mga katanungan natin. Tulad na lamang po nito, paano ba tayo mananampalataya sa Panginoon sa gitna ng kasamaan? So ito po, meron po akong prepare na 3 punto lamang po. Sabi dito, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa gitna ng kasamaan, kinakailangan nating magtiwala sa Kanyang, meron pong 3 P. So, paghuhukom, pagpapala, at protection. So, simple lang po, di ba? Kailangan lamang po nating tandaan yung 3 P para po kayanin nating manampalataya sa Panginoon sa gitna ng kasamaan. So, yun po ang ihimay-himayin natin. So, una, paghuhukom. Sabi po sa mga awit 37 verses 1 and 2, huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang mananghili sa mga masama ang gawa, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, at gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo. Darating at darating po yung araw ng paghukom. At kaya naman po, tayo sinasabihan ng Panginoon na huwag na tayong magalit dun sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Kasi diyan po papasok yung di ba, na sabi, Diyos na ang bahala sa kanila. Na hindi na natin kailangan gumanti sa kanila. At Diyos na ang bahala sa kanila. Pero hindi po ibig sabihin nun na ipapanalangin natin sa Diyos na may mangyaring masama sa kanila. Ipapanalangin natin sa Diyos na sana'y ma-disgrasya siya, o kahit ano pa man. Ang ibig sabihin lamang po nito, darating talaga yung araw ng paghukom kung saan lahat tayo ay makakaranas ng hustisya ng Panginoon. Yung makakaranas, tayo'y huhusgahan ng Panginoon, depende sa ating mga gawa. Ang kinakailangan lamang po nating gawin ay kailangan nating manatili. Ayon po sa mga awit 37 verse 7. Ngayon, tanong, manatili saan? Ito po, ang binabanggit po rito na manatili tayo sa ating devotional na buhay. Araw-araw, wag tayo po mag-skip ng isang araw na hindi tayo nakakabasa ng banal na salita at makapanalangin. Alam niyo po, napakadami ng tools ngayon dahil sa internet, napaka-accessible na ng mga tools.
na magagamit natin na pwede tayong makabasa. Eh, di ba nga po sa YouTube, piniplay ni Pastor tuwing umaga yung devotional na Ye Shall Receive Power. Audio ano na po yun? Parang audiobook. So, kahit may ginagawa ka, pwede mong i-play, mapapakinggan mo na siya. So, the same na rin po siya sa pagbasa ng banal na salita. At pananalangin. Tulad po ni Jesus, si Jesus nga po, di ba, Diyos na, araw-araw pa rin siyang naglalaan ng oras, naglalaan ng intimate na oras sa Diyos Ama para siya ay manalangin. Pumupunta pa nga po siya sa mga bundok para magkaroon siya ng tahimik na lugar, lumayo siya sa ingay ng syudad para magkaroon siya ng makapag-focus siya sa Panginoon at mahingi niya yung grasya, yung biyaya ng Panginoon na kanya rin pong may gagamit sa kanyang pagmiministro sa buong araw. Ayan, so naalala ko po rito yung yung isa pong analogy na ginamit ng isa namin sa speaker sa camping. Pastor po siya, hindi ko po maalala yung pangalan. At ginamit niya pong analogy, yung analogy ng isang garapon, malaking bato, tsaka maliit na bato, tsaka mga buhangin. Ayan, naalala niyo yun? Ayan. And sorry po, wala akong may demonstration. Pero doon po sa analogy na yon, yung garapon, kailangan mapuno gamit yung batong malaki, maliit na bato, at yung mga buhangin. So, paano gagawin? Siyempre, unahin nyo yung malalaki. Tapos, susunod nyo yung maliliit na bato para mag-fill ng gaps na na-create ng malalaking bato. And then yung mga buhangin para siya na po yung pupuno. Ang lesson po dito sa analogy na to, kailangan nating mag-prioritize ng mga mas malalaking bagay sa buhay natin. Yung mas malalaki yung halaga sa mga buhay natin. At isa na dyan ay ang devotional life, kung saan mapapatibay natin yung relasyon natin sa Panginoon. Sunod ay kailangan natin matutunan na malugod sa presensya ng Diyos sa ating pagbabasa ng banal na salita at sa pananalangin. So hindi po pwedeng basta lang tayo makabasa ng isang Bible verse. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po nating matutunan na malugod o magalak dun sa presensya ng Diyos na nakukuha natin every time na tayo ay nagbabasa ng banal na salita, every time na tayo nananalangin. At nagkaroon po, sabi po sa binasa ni Sister Gascon kanina, sa mga awit 37 verse 4, basahin ko po, sabi dito, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. Sa po, di ba, sa simpleng pananaw, pagbasa, iisipin po natin parang pala ang Diyos, parang genie or parang isang Santa Claus na kung tayo ay magpapakaligaya sa Panginoon, ibibigay niya lahat ng mga request natin. Na kunwari gusto natin ng sports car, yung red, ibibigay niya. Di ba hindi naman po ganon. So nagkaroon po ng little bit of research tungkol sa word na desire. Kasi pag translate niyo po sa English, desire po yung nakalagay. Yung nasa o desire. Yan. So pag translate po pala natin yung word na desire dun sa original language ng Psalms, which is Hebrews, siya po ay matatranslate sa Mish-Allah. Hindi ko po alam ang tama yung basa ko. Mish-Allah, M-I-S-H, tapos kuwit, yung sa taas. Tapos Allah. Mish-Allah. Mish-Allah. Then, from the root word, ito po ay from the root word na Sha'al. S-H-A, tapos ganun din may kuwit sa taas, tapos A-L.
Sha'al. Na ang ibig sabihin po is, hinihingi sa Panginoon kung ano, humihingi sa Panginoon ng instructions or guidance o yung kaloob ng Panginoon. So, ibig sabihin po, pag dito sa konteksto na to, ng verse, si David po ay hindi niya hiniling hindi niya po sinasabi na kung tayo nagagalak sa Panginoon ay ibibigay niya kung ano yung mga gusto natin. Ito po ay, ang ibig sabihin po nito, ipagkakaloob niya kung ano yung guidance ng Panginoon. Ipagkakaloob niya sa atin kung ano yung kaloob niya sa mga buhay natin. Ano po? Yan, so next na po tayo. Sa second na P, so una po yung ano nga po yan? Paghuhukom. Pangalawa is pagpapala. So magtitiwala po tayo paghuhukom, and pangalawa is pagpapala. Sabi po sa mga awit 37 verse 19, 22 at 24, hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan, sa mga araw ng taggutom ay mayroon silang kasaganaan. Sapagkat ang mga pinagpala ay magmamana ng lupain, bagaman siya ay mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal. Sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ganda po, no? Na kahit na daw tayo ay sa kabila ng kahirapan, financially, tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Danas natin yung pagpapala ng Diyos. Na ayon nga po sa Lucas 6 verse 20, tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. At tas sinabi, mapalad nga daw tayong mga dukha dahil nasa atin dahil sa atin daw ang kaharian ng Diyos. So hindi naman po ibig sabihin ng lahat ng mahihirap mapupunta na ng langit, ano po. So depende pa rin po sa ano. Mas sinasabi lamang po dito na mas magiging madali ang hindi naman magiging madali. Kasi pag ano po 'di ba, pag nahihirapan ng tao, mas humihingi ng tulong sa Diyos, mas lumalapit sa Diyos. Kapag nagiging komportable na ang tao, na parang nakakalimutan na natin ng Diyos. Kaya sabihin natin mapalad tayong mga madukha. Kasi ayun nga, nandun yung mga pagkakataon. Lagi tayong merong mga pagkakataon na tayo'y makalapit sa Panginoon. Yan, sa ating pagtanggap ng pagpapala ng Diyos, kailangan natin pagpalain ang iba. Sabi sa mga awit 37:16 at 26, sabi po dito, mas mainam ang kaunti na mayroon ang matuwid na tao kaysa kasaganaan ng maraming taong lilo. At 26, siya ay laging mapagbigay at nagpapahiram at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. So the moment na tayo po ay nakatanggap ng pagpapala, hindi lamang po yung pagpapala na tanggap natin, pati po yung panawagan ng Panginoon na tayo rin po ay maging pagpapala sa ating kapwa. Minsan, di ba po, nakakano tayo na parang sobra yung pagpapala sa atin. Ngayon, isipin po natin, ipanalangin natin, para saan ba ito, yung sobra? Kung bakit ba ito ipinagkaloob sa atin? Malay natin, ito po ay kailangan nating, merong biglang lalapit na mahal natin sa buhay, biglang magkakasakit, yun pala, para dun yun. And kaya po, ayun nga po na, sa ating pagtanggap ng pagpapala ng Diyos, kaakibat po nito yung panawagan ng Diyos na maging pagpapala tayo. Tayo maging channel of blessings sa ating mga kapwa. Kahit kahit hindi po yung physical na blessing na pera o kahit anuman, kahit po dito, ngayon, blessing po to yung mga matututunan natin. Ngayon,
meron din pong panawagan sa atin na atin din po ito ibahagi sa ating kapwa. Ano po, hindi to basta sa atin lang na ikikimkim lang natin tapos baka next week nakalimutan na natin to. And ayan, tsaka mas ano po, mas mauunawaan po natin yung mga aral na binibigay ng Panginoon kapag ito po ay inaano natin, binabahagi o ginagawa talaga. Yan, meron pong tanong, bakit kaya hindi na lang pagpalain ng pantay-pantay ng Panginoon? Bakit mayroon pang mayaman, meron pang mahirap? Ba't hindi na lang pantay-pantay, di ba po? Para, bakit ganon? Ayan. Pero ang sinagot naman po agad ng Panginoon sa akin, sabi po, ito po ay mga, kasi kung pantay-pantay po tayo ng estado, wala pong mahirap, mayaman, wala pong opportunity, di ba po, na makapagpahayag ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Wala pong, di ba, tulad nga po nung yung golden rule, ay yung commandments ng Panginoon. First is love the Lord with all our hearts, and love thy neighbors as thyself. So hindi natin maihahayag yung pagmamahal natin sa ating kapwa kung walang pagkakataon, di ba po? Kaya po merong mahirap, meron pa ring mayaman para maihayag naman po yung, or kung sinong kahit mahirap ka, di ba po? Kaya mong ihayag yung pagmamahal mo sa kapwa sa pamamagitan ng pagbigay ng tulong sa kanila. And sa po sa lesson natin. And last na po, bilis lang po. No? And lastly, pangatlo po sa P. So review mo po ulit. Unang P, pag-uukom. Pangalawa, pagpapala. At pangatlo ay protection. Sabi ko sa mga awit 37 verses 32 and 33, inaabangan ng masama ang matuwid na tao at pinagsasikapang patayin niya ito. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay, na ni hahayaan siyang maparusahan kapag siya ay nahatulan. Ayun, so alam naman po natin, 'di ba, na napaka-powerful ng ating Panginoon. Nakaya niya tayong protektahan. Nakaya niya tayong protektahan sa anumang panganib na maaaring mangyari sa atin. Kung babalikan po natin yung kwento ni Job, hinayaan ng Panginoong Diyos na subukin ng kaaway si Job. Knowing na hindi magiging knowing na kayang-kaya ng Panginoon na protektahan si Job sa anumang mga panganib na pwedeng gawin ng kaaway. Sabi dito, kaloob ng Diyos na ating maranasan ang mga pagsubok upang sa ganon ay maranasan din natin ang kanyang proteksyon. So minsan, hinahayaan ng Panginoon na danasin natin yung mga hirap, yung mga aksidente, mga ganun, para maranasan natin yung protection na binibigay niya. Di ba nga po ang mission ng Diyos, kung naalala niyo po sa ating mga previous lesson, ang mission ng Diyos is ihayag yung sarili niya sa ating mga tao. Ipakilala niya yung sarili niya sa atin. Kasi yun po yung great controversy na it's labanan po ito ng propaganda na ang kaaway magpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos. And then ito po ang katotohanan ng tungkol sa Diyos ay ipahayag din ng Panginoon. At hindi niya maipapahayag sa atin na kung gaano siya kadakila na kaya niya tayong protektahan kung hindi niya po hahayaan minsan na danasin natin yung hirap.
Ayan, nakukuha po ba? And pangalawa, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sabi sa Romans 8:28, yun na yun eh. Sabi sa Romans 8:28, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat, kahit na medyo sa tingin natin, tingin ng tao, medyo parang pinabayaan na ng Diyos, parang sobra na yung hirap. Ito po lahat ng to, in the end, meron pong blessing na naghahantay sa atin. Para po siyang tunnel na madilim sa habang dinadaanan natin. And then sa dulo yung liwanag, andun yung blessing. Kahit na parang sumpa na yung nangyayari sa buhay natin, sa dulo nito, merong blessing na naghahantay sa atin sa dulo. Kasi nga, lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin, sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay, ay para sa ikabubuti natin. At never na nag-isip ang Panginoon para sa ikasasama ng kalagayan natin. And mga minamahal kong kapatid, and sa labanan ng kabutihan at kasamaan, alam nating sa huli ay mananaig pa rin ang kabutihan. Kaya naman nandyan yung kaaway na susubukin ka at susubukan kang hatakin o iligaw papalayo sa Diyos. Kaya naman ipanalangin natin mga kapatid, ang bawat isa na manindigan, manatili sa pananampalataya, at manatili sa ating Diyos na si Jesucristo. Ibigay natin ang ating mga tiwala sa Kanyang yung 3 P, paghukom, pagpapala, at proteksyon. Higit sa lahat, ibigay natin ang ating buong sarili sa ating dakilang Diyos. Happy Sabbath po.